At dahil nga merong isang request, humuli tayo ng isang dumalagang manok. Sabi niya, luto ka naman boss ng adobong manok na pinatuyo with maraming sili. Sakto naman nga at meron tayong isang lumaki na dumalagang manok. At dahil nga merong maliliit na balahibo, minabuti ko na gamitan ng torch. Mas mainam nga na sunugin na lang. Dahil nga kumisan hindi natin napapansin, meron palang mga balabalahibo. Napakainam talaga kapag ikaw ay may bakuran o meron kang maliit na farm na may mga alaga kang hayop, meron kang mga mahuhuli at may mailuluto ka. At alam ko marami din sa ating mga kababayan ang nangangarap na makabili kahit maliit na lupa at makapagtanim, makapag-alaga ng hayop. At ang isa pang maganda doon ay yung payapa yung buhay mo. Malayo ka sa mga toxic na tao. Joke lang naman. So pagkahiwa ko ng mga manok, hinugasan ko lang at diretso na ako dito sa pagluluto. Ito namang ginagawa ko ngayon ay nagigisa ako ng bawang. At sinundan ko na nga ng isang pirasong sibuyas na pula. Tapos naglagay din ako dito ng luya. So kung hindi kayo naglalagay ng luya sa adobong native na manok, ako naglalagay. Lalo na kapag usapang adobong tuyo, yan ang gustong gusto ko, yung luya na nakasahog. Tapos nilagay ko na itong mga karne ng manok. Bali sinama ko na rin dyan yung atay at balon-balunan. Ang iniwan ko lang ay yung nilagang dugo ng manok. Tinimplahan ko lang ito ng paminta, tapos maglalagay din ako dito ng toyo. Kung ano man yung style na makikita nyo sa pagluluto ko ng adobong manok, okay lang naman yan, huwag nyo nang masyadong problemahin. Hindi ko kinakalimutan maglagay ng dahon ng laurel. At ngayon naman, nagbubuhos na ako dito ng suka. Hihintayin ko lang na kumulo-kulo at saka ko naman hahaluin. So ngayon pa lang, napapakapit na natin kahit papano yung lasa dito sa ating karne ng manok. At dahil nga sa native, hindi ito katulad ng mga karaniwang manok na nabibili natin sa palengke na malambot na. O I mean, yung madaling lumambot. Kaya naman, dadaanin na natin sa pressure cooker para mas mapadali. Naglagay lang ako ng halos kalahating cup ng tubig. Tapos nyan, ang gagawin natin, papakuluan natin ito ng mga 20 to 25 minutes. So in short, ito na siya. Sigurado naman malambot na yan. At ang gagawin ko naman, ibabalik ko na sa kawali. So dito sa kawali, dito na natin ipafinal. Dito na natin siya titimplahan ng todo. So ang gagawin ko lang naman dito, ilalagay ko yung dugo, tapos maglalagay ako dito ng sili. Sabi nga niya, medyo marami-raming sili. At ang kahuli-hulihan ko lang naman nilagay dyan ay bechin. So naglagay ako ng bechin para may umami taste. Hindi ko na lang naipakita sa video. Hinayaan ko lang na matuyo-tuyo at lumabas nga yung mantika nitong ating adobong manok. Sa palagay ko, yung ganitong klaseng luto ay pwede na. Kapag kasi pinatuyo mo pa ng pinatuyo yan, baka halos wala ka ng malasahang sarsa. Pero kapag pinatay mo yung apoy, tsak lalabas at lalabas yung mantika, makikita mo mamaya. So kaibigan, kung yung request mo ay nabibitin ka pa sa nilagay kong sili, dagdagan mo na lang. Kaya sana aking kaibigan, nasunod naman yung request mo. Sana nagustuhan mo itong niluto ko para sa'yo. Pagpasensyahan mo na rin kung ito lang yung nakayanan ng aking pagluluto. Sabi nga, okay na yung simple lang. Ang mahalaga, meron tayong mauulam. At tingnan natin dito sa ating tikiman time. Tingnan natin kung talagang malambot yung ating ginawang adobong manok. Ang masarap kasi dito, yung lasan-lasa dun sa mantika, yung itinimpla natin. At yung pagkagat natin sa laman, ay yung talagang hiwalay agad sa buto. Kaya eto na, tingnan na natin kung talagang malambot. So kung nakita mo, talagang hugot ang buto niya. Kaya ikaw na nanonood hanggang ngayon, baka naman meron kang request. So paano? Like, share, and follow na rin para sa ating marami pang recipe.